Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edgar. At ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel mo ay nangyari sa lugar ng tiyuhin ko, sa Dinagat Island. Tawagin na lamang po natin yung tiyo ko sa pangalang Tiyo Pangkoy. Dahil sa kabiguan na ipansamantalang nagbakasyon na muna ako sa probinsya ng tiyuhin ko. Ikakasal na sana kami ng kasintahan kong si Jeline nang malaman kong buntis ito sa ibang lalaki. Ang masakit pa, mismong ang matalik na kaibigan ko pa ang nakabuntis sa kanya. Sa nalaman ko nga ay wala nang paliwanagan pang iniwan ko ito. Para makalimot ay pumayag na ako sa suhestyon ng aking ama na sa bahay ng kapatid niya sa probinsya ng isla na ito. Doon ako manatili. Mas mainam na raw doon dahil tahimik at presko ang hangin. Mas makakapag-isip-isip ako ng maayos bago harapin ulit ang dalaga. Mahabang oras din ang inilaan ko sa biyahe bago narating ang sentro ng lugar. Pagkababa ko ng bus ay saglit na iginala ko pa ang aking paningin sa paligid at napapailing na lamang. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pansamantalang paglayo para makalimot. Humugot na lamang ako ng malalim na hininga bago hinanap si Tiyo Pangkoy. Nasaan na kaya si Tiyo? Tanong ko nang hindi ko siya makita. Matyagang hinintay ko si Tiyo sa gilid ng daan. Hindi nagtagal ay natanaw ko na rin si Tiyo Pangkoy. Bago kasi ako bumiyahe ay sinabi ng aking inang susunduin ako ni Tiyo sa sentro ng lugar. Pagbaba ko ng sasakyan ay hanapin ko lamang ito para hindi ako maligaw papunta sa baryo kung saan ito nakatira. Mabuti naman at ligtas kang nakarating dito sa lugar namin, iho. Kamusta yung biyahe mo? Hindi ka naman ba nahirapan? Hindi naman po, Tiyong. Sanay ako sa mahabang biyahe kaya hindi na ako nanibago. Nga lang medyo sumakit lang yung puwetan ko. Tuloy-tuloy yung biyahe. Bihira lang huminto yung sinasakyan ko dito . Natawa lamang ang tiyo ko na tinaya na akong sumunod sa kanya. Nakangiting sumunod ako at sumakay na sa tricycle. Nung una, akala ko'y malapit lamang ang tinitirahan ni Tiyo pero nang mapansin kong tila papalayo na kami ng papalayo sa sentro, hindi ko napigilan ang sariling magtanong sa kanya. Ano na, Tiyong? Malayo pa ba tayo? Medyo malayo-layo pa tayo, iho. Pasensya ka na at hindi ko nabanggit sa'yo na malayo tayo sa sentro, ha? Hindi na ako kumibubat, itinuon ko na lamang ang pansin sa mga nadaanan. Nagpalinga-linga ako nang makita kong wala nang kabayan ng nadadaanan ng sinasakyan namin at panaka-naka na lamang kung meron man. Makalipas ang siguro'y mga mahigit 2 oras ay huminto na ang sasakyan namin sa bungad ng sasakyan. Sumunod na ako nang bumaba sa tricycle si Tiyo. Napangiti pa ako sa pag-aakalang nakarating na kami. Pero nawala kaagad ang ngiti sa labi ko nang sabihin ni Tiyo na maglakad pa raw kami ng mga mahigit 10 minuto bago makarating sa bahay niya. Sa pagdaan ng ilang minuto ay napasimangot na ako. Laglag ng balikat ko nang makitang isang ilog na medyo may kalawakan at tinatawag ng karamihang suba. Sa tawid noon ay natanaw ko ang bubungan ng isang bahay. Nakita mo ba mula dito sa nilalakaran natin yung bubungan dyan sa tawid ng ilog? Yun yung bahay ko. Pahayag ni Tiyo sabay turo sa natanaw kong bubungan. Ang ibig sabihin, Tiyong, tatawid pa tayo dyan? Paano na lang kung malakas paling ulan at tumaas yung ilog? Ang ibig sabihin hindi kayo makakatawid basta-basta? Gulat na saad ko nang magpatuloy na kami sa paglalakad nun. Tumango ang tiyuhin ko at sinabing hindi nga raw sila agad-agad makakatawid. Hihintay na muna nilang humupa ang ulan bago tumawid nun. Tinanong ko siya kung paano na lamang ang mga anak niya. Hindi ba't mga estudyante ito? Ang ibig din bang sabihin niya na ililiban din ito sa klase ang mga bata oras na lumagas sa ambahan nun? Umiling si Tiyo at sinabing hindi kailangang lumiban sa klase ang mga anak niya kapag nasa ganung kalamidad.
May bangka naman daw kasi ang kapitbahay niyang tinatawag na Paring Magno. At yun na ginagamit ng mga mag-aaral para makatawid ng ilog. Ang totoo niyan, hindi naman kami talaga nakatira dito nun eh. Sa Karatig baryo kami nakatira dati. Umalis lang kami doon dahil may nakaaway ang tiyang mo at pinagbantaan siya. Dagdag niya pang saaday hanggat maaari ay gusto niyang umiwas sa gulo. Alang-alang sa mga anak niya. At para mangyari yon ay napagpasya na lamang nilang mag-asawang lumipat ng matitirahan. Sakto namang minana ng asawa niya ang lupa na nasa tawid ilog, kaya't doon na sila nanirahan. Nang makarating na kami sa paanan ng ilog na ito ay nakita kong nagubad si Tio Pangkoy ng sapin sa paa. Tumingin ito sa akin. Inutusan niya akong hubarin ang suot kong sapatos at tatawid na kami. Kagad ko namang sinunod ang utos niya at tinawid na nga namin ang ilog na mababaw lang din naman. Hanggang tuhod lamang ito pero sa tingin ko ay depende sa kung saang parte ka dadaan nun. Napabuntong hininga na lamang talaga ako ng mga sandaling yon dahil sa napakalayo pala talaga sa Kabiasnan ang tinitirahan ni Tio. Hindi pa man ako nakarating sa bahay ng tiyuhin ko ay nakaramdam ako ng pagsisisi. May konting pagsisisi ako kung bakit sa dinami-daming pwede kong pagbakasyonan doon pa talaga sa bahay niya. Mas lalo atang madadagdagan yung problema ko Bulong ko sa isipan nun. Nang makatawid na kami ay mabilis na lamang namin narating ang bahay ng tiyuhin. Magiliw kaming sinalubong ni Tia Lagring sa bakuran at tinulungang magbitbit ng mga pasalubong. Nung papasok na ako ng bahay, saglit akong natigilan sa paglalakad nang may makitang magandang dalagang naglalakad palabas ng pintuan. Sa isip-isip ko pa noon ay may magandang pinsan pala ako kay Tio Pangkoy. Napatitig pa ako sa maamong mukha at namumungay na mga mata ng dalaga. Pero saglit lamang yon dahil napaigtad ako ng tapikin ni Tia Lagring ang balikat ko. At ipinakilala ang dalaga na napag-alaman kong pangalan nito ay Medina. Anak siya ng kapitbahay namin. Nahihiyang kinamayan ko ang dalaga at nakipagkilala na rin. Napapakamot pa ako sa ulo ng magbiro si Tia Lagring ng, "Asos naman! Sa nakikita ko mukhang mas mabilis mo makakalimutan yung manloloko mong kasintahan sa Manila. Iha, pwede mang mamaya ka na umuwi sa inyo. Sabayan mo na kaming magtanghalian at marami-rami naman akong nilutong pagkain eh." Nakangiting tumango ang dalaga at bumalik na uli sa loob ng bahay. Makaraan ng ilang minuto, nang nagpapahinga ako at kinakausap ang tiyuhin ko. Hindi ko maiwasang mapapatingin sa dalagang kasalukuyang tumutulong kay Tia Lagring sa pag-aasikaso ng pagkain. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sariling mapatingin sa kanya. Kahit na pinipilit kong ituon ang atensyon sa tiyuhin ko, hindi ko magawa-gawa. Parang may magnet itong tangay-tangay na sa bawat galaw niya ay napapatingin ako. Tuloy ay hindi ako makapag-focus sa ginagawa nun. Nga pala tiyong, matanong ko lang, bakit dito niyo po napiling tumira ay napakalayo sa lugar, sa sentro? Bakit hindi na lang po sa bayan o kaya sa bungad ng baryo para mas mapadali yung lahat? Mas gusto namin ng payapa at tahimik na pamumuhay, iho. Maingay sa bayan at sa bungad ng baryo. Ayaw nang tiyahin mo ng ganon. Dito mas payapa at walang mga kapitbahay na mahilig sa gulo. Tugon naman tiyo ko at saglit na tumingin kay Tia Lagring. Nangatwiran ako at sinabing mas malapit lang sa lahat kapag nasa bungad ng baryo. Lalakad ka lamang ng bahagya, inaririyan ng tindahan at paradahan ng tricycle, papunta sa mataong lugar at palengke. Hindi gaya sa liblib. Ilang minuto ka munang maglalakad bago marating ang bungad. Lalo na kung marami kang bitbit nun. Lupaypay ka na at wala nang lakas pa. Oras na makarating sa bungad. Mas masaya mabuhay dito, Edgar, kapag kontento at masaya ka na sa kung ano meron ka. Gaya namin ng tiyang mo. Masaya na kami dito at saka subok na naming mamuhay sa mataong lugar. Magulo lang at lahat ng mga kapitbahay mo ay kailangang pakisamahan mo na maayos. Sumabat naman ang dalaga sa usapan at nagwikang, isa lang talagang kinatatakutan nila sa lugar kung saan sila nakatira. Aswang daw. Pero sabi naman ng lola niya, mga mababangis lang daw na hayop ang nakikita ng iilan sa mga kababaryo nila.
na kumakain ng hilaw na karne. Hindi daw aswang kaya wag daw agad-agad paniniwalaan ng mga sabi-sabi kapag may marinig akong ganon. Aswang? Aswang iyo. Pero usap-usapan lang naman yun ng mga tao dyan sa bungad. Kaya wala kang dapat alalahanin dahil wala namang nakakapagpatunay na totoong may nambibiktima dito eh. Papiaw namang natawa ang dalaga at tinanong ako kung naniniwala ba daw ako sa aswang. Mukhang namumutla daw kasi ako at kakaibang reaksyon nang nabanggit ang tungkol sa nilalang. Ako naniniwala? Hindi Tugon ko. Pero sa totoo lang Sir Seth, kahit papano, napapaisip ako nun. Nung magsabi si Medina na may usap-usapan ngang alagang hayop ng kababaryong dinagit ng aswang nun. May tao raw kasi ang nakakitang may malaking ibon ang lumilipad at parang may tangay-tangay umano ito. Pero hindi siguradong lalaki dahil nag-aagaw ng dilim at liwanag ng mga panahong nakita nito ang malas na langgulang nakalutang sa may himpapawid. Natigil lamang ang usapan ng mag-aya ng kumain si Tia Lagring. Matapos kumain ay nagpahinga na ako at agaran namang nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Si Medina ang naging kasama ko sa mga araw na gusto kong mamasyal. Mabait at masarap kausap ang dalaga. Madali lang din siyang makagaanan ng loob, hindi gaya ng kasintahan ko sa Manila. Suplada at napakaarte yun. Sinusungitan niya mga katrabaho ko at kaibigan, lalo na yung mga lalaki. Yun pala, patago ang pagiging makeri niya. Dahil sa palagi kong kasakasama ang dalaga, may mga pagkakataong napapansin kong parang may kakaiba sa kanya. Minsan ay napapansin kong parang iniiwasan niyang ilan sa mga kababaryo nila at para bang lihim siyang nagagalit sa mga ito. Kapag hindi sinasadyang mapapatitig ako sa mga mata niya, agad na iiwas ito ng tingin na para bang ayaw niyang makita ko ang replika sa mga mata niya noon. May mga hapon namang madaling-madali siyang maglakad at hindi na nagsasalita pa. Makarating lang kaagad sa bahay nila. Minsan kasi nawiwili ako sa pamamasyal lalo na sa baybayin eh. At dahil sa medyo may kalayuan ito sa lugar kung kaya't may mga pagkakataong inaabot na kami ng takip-silim pa uwi. Isang beses nga, habang naglalakad ako mag-isa, may matandang lalaki ang lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung kaano-ano ko yung dalagang palagi kong kasakasama. Nang sabihin ko na matanda kung kaano-ano ko si Medina, sumeryoso ang mukha nitong nagtanong kung gaano ko kakilala ang dalaga. Nakakapagtaka naman umano at nakakapagduda ang tanong ng matanda. Sinabi ko dito ang katotohanan kung gaano ko kakilala ang dalaga. Payo ko lang sa'yo, iho. Huwag kang masyadong magtitiwala sa dalagang iyon. Lalong-lalo na sa lola niya dahil hindi mo pa sila kilalang lubusan. Isa pa kung pwede lang iwasan mo na yun at baka ikapahamak mo pa yung pagiging malapit sa kanya. Wika nito bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi ko na nasundan pa ang matanda para tanungin kung anong pinagsasasabi niya. Makalipas sa mahigit 1 linggong pamamalagi ko ay medyo nabuburyo na ako. Naging abala ang dalaga dahil nagkasakit ang lola niya. Kaya't abala ito sa pag-aalaga dito. Hanggang sa isang araw ay nagpasya akong pumunta sa mataong parte ng lugar ng mag-isa para bumili na makakain. Kahit na medyo malayo iyon ay hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na lang na pagkakataon ko na yon para makapag-ehersisyo na rin. Bugnot na kasi ako sa bahay ni Tiyong. Hindi naman pwedeng magpasama ako sa kanila dahil may kanya-kanyang gawain din sila. Bilisan mo lang at huwag kang magpapaabot ng hapon at baka gabihin ka sa daan pa uwi, ha? Sabi pa ni Tiyang noon. Opo, Tiyang. Saglit lang naman po ako, babalik din ako kaagad. Tugon ko, bago tuluyang lumabas ng bahay. Maliwanag pa nang umalis ako, Sir Seth. Mga pasado 2:00 pa lamang yun ng hapon. Tinawid at binagtas ko ang daan patungo sa mataong parte. Maglalakad-lakad na muna ako at magtitingin-tingin sa paligid nun. Mabilis ko namang narating ang tindahan at bumili nga ako ng makakain. Matapos ko magbayad ay inilagay ko na sa bulsa ang sukli at naupo na muna sa upuang nasa gilid ng tindahan. Habang pinapapako ang pagkain ay may mga kalalakihan akong nasipat sa hindi kalayuan. Parang kaidaran ko lang ang mga ito. Mukhang ako ang pinag-uusapan nila.
Nakailang beses kasing tumitingin sa gawi ko ang mga ito. Nagbubulungan sabay nagngingitian nun. Dahil nga sa dayo lamang ako sa lugar, paniguradong alam na alam ko nang ako ang pinag-uusapan nila. Walastik, pati ba naman mga lalaki chismoso na rin? Ano na naman kayo yung pinag-uusapan nila tungkol sa akin? Wika ko pa sa isipan at ibinaling na lamang sa ibang tingin ko. Pagbaling ko ng tingin sa iba, hindi sinasadyang makita ko ang isang babae. Hindi kalayuan, sa pwesto ng mga kalalakihan at nakatitig ng hindi maganda. Hindi ko nagustuhan ang titig ng Ali kung kaya't tinitigan ko rin siya ng pabalik. Ilang segundo pa kaming nagtagisan ng titig nang bigla kong nakaramdam ng pagkahilo at pananakit ng mata. Ako nang unang nag-iwas ng tingin nun. Naking problema sa babaeng yon. Sama niya makatitig ah. Weirdo naman ang mga tao sa lugar na to. Mukhang tama si Tiyong ah. Kaya siguro tumira ito dun sa kabilang ilog kasi may mga ganun dito. Maya-maya pa'y agad namang nagsipaglapit sa akin ang grupo ng mga kalalakihan na kanina lang ay tinititigan ako. Yung medyo nagtataka ako nun. Nag-aalala sila. Par, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Sinabi ko sa kanilang hindi ako maayos. Na nahihilo ako. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang sumakit ang mata ko. Ang anghang at para bang may nakapasok na buhangin sa loob nun. Tuloy ay hindi ko maiwasang kusutin at kamutin ng bahagya. Dahilan para magluha ang mga mata ko na ito. Nagmagandang loob naman ng mga ito at nakipagkilala. May nagpayo pa sa akin kung ano ang dapat gawin. Pero matapos kong gawin ang pinayo nila ay hindi pa rin nawawala ang pananakit nun. Bakit nangangati at masakit yung mata mo? Baka may sakit kang ano nga ba yun? Yung bang nasisilaw ka tapos nagmumuta-muta at namumula yung mga mata mo? Sagot ni B-Boy. Hindi ko alam eh. May tiningnan lang naman akong babae kanina tapos ito. Sumakit na. Parang may buhangin sa loob. Para akong napuwing. Sandaling nagkatinginan ng magkaibigan bago muling nagsalita si B-Boy. Tinanong niya ako kung kilala ko ba yung babaeng tinutukoy ko o kaya na may namukhaan. Tinanong niya rin sa akin kung sa tingin ko ba ay taga-baryo lamang din ang babaeng nakita ko. Sunod-sunod akong umiling nun. Sabi ko hindi ko ito kilala. Yun pa lang ang unang beses na makita ko siya. Nako, baka yung babaeng yun yung usap-usapang aswang dito sa baryo natin ha. Sahad ng isa sa mga kasamaan ni B-Boy at tumingin ito sa mga kaibigan niya. Sumigunda naman ang isa pa at nagwikang wag naman sana. Dahil kung nagkataon ay baka may mabibiktima namang bagong salta sa kanilang lugar. Nang marinig ko ang sinabi ng lalaki, bigla akong kinabahan. May mabibiktimang dayo na naman? Anong ibig nilang sabihin kaya? Naguguluhang tanong ko sa isipan at nagpalipat-lipat ako ng tingin sa mga kalalakihang lumapit sa akin. Manang Rosa, pwede bang makahingi ng maligamgam na tubig? Ito kasing si Tisoy mukhang nausog yata nung aswang eh. Turan ni B-Boy sa matandang nasa loob ng tindahan at abala sa ginagawa. Dali-dali naman itong kumuha ng maligamgam na tubig nun. Diyos por santo, anong nausog ba ng aswang ang pinagsasabi ninyo? Kayo mga kabataan kung ano-ano yung mga pinagsasasabi nyo, alam nyo bang masama ang magbangkit tungkol sa aswang? Baka mamaya bigla na lang magpakita ang nilalang na hindi sa harapan ninyo. Pahayag ng matanda. Kala mo naglilitaan niya eh. Totoo naman po kasi yung sinasabi ko, Manang. Tingnan niyo putlang-putla na tong si Boy Tisoy. Sagot ni B-Boy at tinuro ako nun. Nang tanungin ako ni Manang Rosa kung anong nangyari, si B-Boy nang sumagot. Kung ano ang sinabi ko sa kanilang magkaibigan kanina, yun din ang sinabi ni B-Boy sa matanda. Ay siya, teka sandali. Pamangkin ka ni Pangkoy, yung matandang nakatira sa tawid ilog. Alam mo iho, mag-iingat ka at may bali-balitang may gumagalang aswang sa bandang dulo ha. Malapit sa bahay ng tiyo mo. Nako, bagong salta ka pa naman. Mabangong mabango at kakaiba yung amoy mo sa mga yan. Tumangu-tangu na lamang ako bilang tugon dito. Ayaw kasing maging bastos sa harapan nila. Oo nga, ang balita ko pa naman ng babae ang nang-aaswang. Sabi nila maganda daw yun. Ewan ko lang eh.
Kasi sa pagkakaalam ko pangit yung mga aswang. Hindi ko alam ba't sinasabi nila maganda. Segunda naman ni B-Boy. Niniwala kayo sa ganyan? Kung ganun pala maganda yung aswang, edi mas mainam para naman hindi ako matakot kung sakaling makasalubong ko yung nilalang na yun, di ba? Wika ko pa. Nagtawanan naman sila na makuha ang biro ko. Pero agad namang nagsalita si Manang Rosa at napaantada pa ito't nagwikang, huwag akong magbiro ng ganon. Alalahanin ko umano na makapangyarihan ng dila. Baka mamay magkatotoo pang sinabi ko makasalubong yung aswang na ito. Nako, ito namang si Manang Rosa, masyado mong siniseryoso yung lahat eh. Sabi ni B-Boy. Sinamaan ni Manang Rosa ng tingin si B-Boy bago ito bumalik sa loob ng tindahan. Pero makaraan lamang ilang minuto ay lumabas nito kaagad at may dala pang panghaplas nun. Nilagyan niya ng langis ak sinikmura ko para maalis umanong usog kung sakaling totoo man. Matapos lagyan ni Manang Rosa ang sikmura ko at guhitan niya ng pakurus Sir Seth. Dumighay ako ng 3 beses ng napakaasim nun. Tapos ay nawala ang pagkahilo ko at pangangati ng mata. Naaakalain mong nagdahilan lang. Sa susunod, iho, huwag tumitig sa mata ng taong hindi mo kakilala ha. Kung hindi mo naman kayang pangatawanan. Baka hindi lang usog yung matanggap mo mula sa mga taong tititigan mo. Alam mo bang nakakamatay ang usog? Pasalamat ka at nandito ka pa sa labas ng tindahan ko at nakita ka rin itong mga kolokoy na tambay. Tandaan mo ang sinasabi ko at huwag mong gawing biro ang mga babala ha. Sabi ng matanda. Tumango ako at sinabi ditong tatandaan ko yung bilin niya. Nagpasalamat na rin ako sa kanila dahil sa totoo lang ay wala naman akong kamalay-malay sa ganon na may mga ganong klaseng mangyari pala sa akin. Yun pa lamang kasi ang unang beses na ako lang ang mag-isang lumabas ng bahay. Katulad ng sinabi ko kanina ay kadalasan kasama ko si Medina o kaya naman yung anak ng tiyuhin ko. Nang makabalik na sa loob ng tindahan ng matanda ay sunod-sunod na ang tanong sa akin ng mga barkada ni B-Boy. Natuwa naman ako dahil sa kahit nabaguhan lamang ako sa kanilang lugar, hindi nila pinaramdam yon. Sa aliw ko nga sa pakikipag-usap sa kanila ay hindi ko na namalayang palubog na palang araw. Mabuti na lang at nauna nang nagpaalam ang mga ito kung kaya nagpasya na rin akong umuwi na. Ihatid pa nga sana ako ni B-Boy hanggang sa tawiran lang ng sapa pero tumanggi ako. Kakokaya ko naman at hindi naman ako natatakot sa sinasabi nilang aswang. Natawa naman si B-Boy at nagwikang sumigaw lang daw ako ng sumigaw at bilisan ng pagtakbo kung sakaling mang makaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Sa parang ito ay maaalerto ang nilalang at mag-aalangan itong lumapit sa takot na baka may makarinig sa sigaw ko. Langya, ginawa mo naman akong bata niyan. Saad ko pa. Nga tol, pera biro, totoo yung sinabi ko. Maniwala ka sa akin. Sagot niya ng nakataas na upa. Muli ay natawa na lamang ako. Para matapos na ng tuluyan ng usapan, nagpaalam na uli ako sa kanila. Pero nakailang hakbang pa lamang ako ay nakita ko na naman sa hindi kalayuan ang babaeng nakatitig ng masama sa akin kanina. Nang masipat ko ng maayos sa mukha nito, dun ko lang napagtantong maganda pala talaga ito. Parang may halong pagkabanyaga yung itsura niya. Sa isip-isip ko baka sadyang ganun talaga yung kumakatingin yung babae. Kumbaga normal lang. Tuluyan na nga akong naglakad pa uwi sa bahay ng tiyuhin ko. Nagmadali na ako dahil napapalubog ng araw at medyo malayo-layo pa yung babagtasin kong daan. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay may nakatingin o nakamasid sa akin. Pero sa tuwing humihinto at tumilinga-linga ako para hanapin yon, wala naman akong nakikita. Ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad. Panay pa ang paghinga ko ng malalim. Lalo na nang maisip ko ang babala ng matandang si Manang Rosa. Wala namang sigurong ganon. Hindi totoo yung aswang-aswang na yan. Pangungumbinsing turan ko sa sarili. Nang malapit na ako sa ilog na tatawirin ay napahinto ako nang makarinig ng malakas na huni ng wakwak. As in, huni talaga ng wakwak ang narinig ko, Sir Seth. Pero saglit na saglit lamang yon. Matapos kong marinig yon ay ingay naman ng bibe o pato ang narinig ko. Binaliwala ko pa rin ito at inisip na nasa probinsya ako.
Malamang marami ang mga taong may mga alagang hayop at baka naligaw lamang ang bibing nag-iingay na yon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang naririnig at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pero nang yumuko ako para hubarin ang suot na tsinelas para tumawid na ng ilog, ay nakita kong may malaking anino ng ibon ang dumaan sa itaas ko. Agaran akong napatingala para tingnan at makasiguradong hindi guni-guni ang nakikita ko noon. Medyo kakaiba na talagang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Sabihin nyo nang nababaliw ako o sobrang-sobra lang ako kung mag-isip, pero kapag ikaw na ang nasa ganong sitwasyon, malamang sa malamang ay ganoon din na mararamdaman mo. Yun bang parang hungang kang bigla-bigla na lang natatakot sa hindi malamang dahilan. Kakabog ng malakas ang dibdib mo. Magtataasan ng mga balahibo sa batok na aakalain mo yung mangyaring hindi maganda. Idagdag pang umalingasaw ang napakabahong amoy na parabang amoy na nabubulok na patay. Tapos hindi ko alam kung saan nanggagaling yon. Basta, bigla na lang umalingasaw ng ganun ang paligid. Noon ngang tumingala na ako para tingnan at hanapin sa impapawid ang ibong dumaan. Wala akong nakikita. Walang hiya naman talaga oh. Ano ba itong pinag-iisip ko? Bulong ko sa sarili. At napapamura na lamang sa isipan. Nagmamadali na akong tumawid habang palinga-linga. Pero nung nasa kalagitnaan na ako ay napalingon ako nang wala sa oras nun. Parang may biglang bumulong sa tenga ko at nakakakilabot yun pakinggan. Sakto namang paglingon ko ay nakita ko ang malaking ibon na pasugod at pabulusok sa kinaroroonan ko nun. Nanlaki ang mga matakot panandaliang na estatwa sa kinatatayuan. At mangdadakutin na sana ako ng nilalang na ito. Mabuti na lamang at napayuko agad ako nang makarinig ng malakas na sigaw ng isang babae mula sa tawid. Nang tingnan ko kung sino ang sumigaw at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko, si Medina yon. Nagmamadali itong tumakbo at pinagmumura ang nilalang. Mas lalo akong kinabahan sa isiping baka siya naman ang puntiryahin ng nilalang na yon, pero nang sipatin ko ulit ito ay kitang-kita ko na ang malaking ibong papalapit pa rin sa akin. Parang mukha nito tao eh. Puno ng balahibo at mahaba ang buhok na bumubuhagag sa hangin. Dahilan para magkukumahog na akong tumakbo patawid. Saktong pagtawid ko ng ilog ay bigla akong dinumog ng nilalang. Ramdam ko ang matatalas na kuko nito nung hinawakan ako at pilit na kinakaladkad. Nagpupumiglas akong makawala at nagsisigaw nun. Pero mahigpit na nakahawak ito sa braso ko. Sa pagpupumilit ko nga ay nagawa ko namang mapabitaw ito sa akin. Sinigawan ko si Medina na tumakbo na pabalik at baka siya ang pagdiskitahan. Ewan ko ba pero ng mga sandaling yon ay hindi ko nababanaag sa mukha ng dalaga ang takot na nararamdaman. Paglapit niya sa akin ay muli niyang pinagmumurang nilalang at akmang sasalubungin niya na pa ito. Pero naging maagap ako. Hinawakan ko ito sa kamay at hinatak ng patakbo. Ano bang ginawa mo? Tara na! Bilisan mong tumakbo! Sigaw ko sa dalaga. At sabay na nga kaming tumakbo papunta sa bahay ni Tio Pangkoy. Sa pagtakbo namin, nilingon ko ang nilalang. Sa paglingon ko ay binalot ako ng takot at tilakbot nang makita ko ang babaeng nasa kabilang parte ng ilog. Matalim itong nakatanaw sa akin. Buhaghag ang mahaba nitong mga buhok at hindi man lamang gumagalaw sa kinatatayuan niya. Saktong sumabog ang kadiliman nang makarating kami sa bahay ni Tio Pangkoy. Anong nangyari sa inyo? Bakit nagkukumawag kayong tumakbo? Nag-aalalang tanong ng tiyuhin ko na makita niya kami. Pumasok na kami sa loob ng bahay bago sinabi kay Tio Pangkoy na hinahabol kami ng aswang. Binanggit ko din sa kanya ang tungkol sa babaeng nakita ko doon sa binilan kong tindahan at ang babaeng nasa tawid sapa ay iisa lang. Nang matapos kong mailahad ang nangyari ay nagmamadaling kinuha ni Tio Pangkoy ang isang latigo na napag-alaman kong buntot pagi. Nagmamadali itong lumabas ng bahay at nagtungo sa ilog. Pero wala na siyang naabutang kung anumang nilalang doon. Nang medyo kumalma na ako ay tinanong ko si Medina kung bakit parang ang tapang niya kanina.
bakit parang hindi man lamang siya natakot doon sa aswang. Samantalang ako na nung kalalaki kong tao halos simatay na ako na makitang katakot-takot na nilalang na yon. Sandaling tinitigan ako ng dalaga bago nagwikang, may mga bagay umanong mahirap ipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang sabi niya ay huwag ko na lamang daw pansinin ang naging reaksyon niya kanina. Nag-aalala lamang daw ito kaya ganon ang kanyang ginawa. Magtatanong pa sana ako pero hindi na natuloy dahil lumapit na sa amin si Tia Lagring. Kinausap ako. Nang sumunod na araw ay kumalat ang balita sa buong lugar tungkol dito. Naging alerto ang lahat at hindi na ako lumabas ng bahay nang walang kasama. Nung huling araw bago ako malis sa baryong yon ay ipinagtapat sa akin ng dalagang may lahi silang aswang. Pero hindi sila gaya ng ibang aswang na nambibiktima. Kaya lang naman daw sila napadpad ng lola niya sa liblib na baryo. Yun ay dahil sa gusto nilang mamuhay ng normal gaya ng nakararami. At yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nakaramdam ng takot ng minsang habulin ako ng aswang sa tawid ilog. Magmula nang umalis ako sa lugar at bumalik sa amin, wala na akong naging balita pa. Ayon kay Tio ay naroroon pa rin umano itong si Medina. Pero patay na ang lola niya. Wala namang binabanggit si Tio sa akin na may mali o kakaiba dito sa dalaga. Pero ayun na nga. Kahit papano, hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari kong karanasan sa lugar na yon.